in this video, bihira lang ako mag-share ng mga play-to-earn games. But this time, I think this is the second play-to-earn game na i-share ko for this year. It's called Crypto Valleys and medyo mainit-init to, and I think malaki ang potential nito to earn, no? First of all, this is under Blast chain, Blast network. So on the latter part of this video, papakita ko sa inyo yung tutorial kung paano mag-transfer ng pera papunta sa Blast chain. But for now, introduce ko muna sa inyo itong Crypto Valleys. So, Crypto Valleys is a farming game, no? Bili ka ng seed, plant ka, harvest mo, makukuha ka ng yield. And meron pa mga future updates like magkakaroon ka ng characters, Gen 0 characters, Genesis characters, kung saan pwede mo siya ipa-adventure, ipa-expedition, kung saan mag-earn ka din ng mga items, points, yields, etc. But before we start, if hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube ko, make sure nakasubscribe na kayo. Marami pa akong i-share ng mga alphas. And sali kayo sa Telegram group ko kasi mas nauna ako mag-call doon kaysa gumawa ng video. Mas mabilis mag-type kaysa gumawa ng content. That's why mas nauna yung mga kasali sa TG ko. So link ay nasa description lang yun lahat. So I-explain ko muna sa inyo yung mechanics na itong game na to. So ang main token dito, ang main token ng game is yield. Yield token. So mapapansin mo, 1.58 na yung dollars niya per yield. And nag-launch lang siya less than 2 days ago. Makikita mo 1 day and 10 hours ago lang. And kinol ko to sa Telegram group ko na around 0.72. So sa mga bumili nung time na yun, times 2 na sila. In less than, natulog sila, pagising nila, times 2 na yung pera nila. Now, I think malaki pang potential na to. Aakyat pa to kasi medyo bago pa lang yung game. And feel ko maraming sasali sa game na to. Alright. So, explain ko sa yung mechanics ng game na to. So, you need yield token. Kailangan bumili ng yield token para makabili ka ng mga seeds. So, meron tayong 3 tiers. Meron Pico seeds, ito yung mga mas mura, budget friendly. Meron tayong basic seed, normal. And premium seeds, yung sobrang mas mahal. Isipin mo, isang seed ng premium, 800 yield. So, 800 times 1.59, that's around $1,200 na kagad yun para sa isang seed. Now, so, pag bumili ka ng seed mo, i-unpack mo yan. Kumbaga, mag-unbox kayo, mag-unpack ka ng seed pack mo. So, pag nag-unpack ka, it's a gacha system. So, may common, may uncommon, may rare, epic, legendary. So, by chances yan. Ayun yung gacha system dito. So, pag nagbukas ka, pag nag-unpack ka ng seed, may chance na makuha ka ng common, uncommon, rare, epic, legendary, etc. Dito, pag nagbukas ka ng common, malulugi ka ng 50%. Ano ba ibig sabihin nun? Technically, hindi ka malulugi, pero kasi, once na nagbukas ka ng seed, nakakuha ka ng common, at ipaplant mo na dito, mag-earn ka ng, once na mag-aantay ka na ng mga 2 hours for common, and once na pwede mo na i-harvest, makukuha ka ng yield token. And makukuha ka rin ng lock yield token. Lock. Ibig sabihin, hindi mo siya mabebenta. Pero may makukuha ka rin portion of that, may makukuha kang unlock yield. So, ang cost ng isang basic seed is around 100 yield. Pag nakakuha ng common at nag-harvest ka, makukuha mo is 50 yield. 50 unlock yield. And it's around 100 plus lock yield. So, technically, paldo ka, no? Profit ka. Pero kasi, ang portion doon ay nakalock. Hindi mo siya basta-basta makukuha agad, no? May mga ways para ma-unlock mo yung mga lock yield. Now, right now, no? As of today, there's only one way to unlock the yield. And that is to level up your valley, your house, to level 10. Yan. Kailangan mo ipa-level up yung valley mo to level 10 and that will cost you a lot. So, dito, kailangan mo ipa-level 10 yung valley mo para ma-start mo ma-unlock 1% weekly yung mga lock yields mo. 1% weekly through sa NPC na Sage. So makikita mo ang valley ko is level 5 pa lang. Kailangan ko mapa-level 10 yon. And kinalculate ko na sa around 2,000 yield ang kailangan ko para mapa-level 10 ko yung valley ko. So, mahal, no? Mahal. Most of you hindi worth it yun or hindi afford yung 2,000 yield. So for now, yun lang yung way para ma-unlock mo yung yield mo. Pero meron pa sila mga future updates kung saan katulad ng expedition, adventure, pwede mo most likely, no, speculate ko is pag nagpapa-adventure ka ng mga characters mo,
may chance na ma-unlock yung mga portion ng yields mo. So that's the risk, no? Yan yung kung willing ka ba mag-spend ng game dito, willing ka ba gumastos, mag-higher risk dito. Pag nakuha ka naman rare, yun, paldo ka. Kasi makakuha ka ng 120 yields. So, gumastos ka ng 100 yield, makukuha mo is 120 yields. Unlock na yun. So, nag-profit ka ng 20%. Alright? Siyempre, may makuha ka din mas maraming lock yields. Again, mapapansin mo around 2.4k na unlock yields. Right now, wala akong magagawa. Naka-lock lang yan. Hindi ko siya ma-unlock kasi hindi pa ako level 10. Now, if medyo risky to sa inyo, no? Ayaw mong maglaro, ayaw mong mag-spend ng yield, ang gawin mo, pwede kang bumili ng yield. Yan. And then, pwede mo siya i-stake sa banker. So, ang banker, tumataas tong 1.4091 na yield. Tumataas yan over time. So, pag nag-stake ka, tumataas yung pera mo. Tumataas yung amount of yield na makukuha mo. So, kumikita ka. No, hindi ko lang alam yung calculation, yung APR, APY dyan, pero tumataas yan. So, pag gusto mo ng higher risk, higher reward, feel mo sobrang dami maglalaro nito, which I think no, si speculate ko is mangyayari to, na dami yung maglalaro nito. Pwede ka mag-invest, no? Invest ka, bili ka ng yields, palakasin mo value mo, bumili ka ng mga seeds, harvest mo, i-unlock mo yung mga yields mo. That's the risk, no? It will take time, no? Pero pag dumami naglalaro nito, and by the time na ma-unlock mo na yung mga yields mo, paldo ka. Kasi for sure, by that time, ang price ng isang yield, sobrang taas na compared sa 1.59 ngayon. Pero kung gusto mo less risk, pwede ka bumili ng yield lang, and stake mo lang sa banker. Right? That's the two options na pwede mong gawin sa ngayon. Now, very active yung devs nito. Makikita mo sa Discord nila, dami lang ina-update. Tingnan natin dito. Ayan. So, tuloy-tuloy ang updates. May XP, may bunker upgrade, may daily chest items. So, future is bright for this game. No? Future is bright. And even yung blast chain, no? Dumadami yung mga pumapasok doon. Right. So, ililink ko lang tong documents, itong mga research, no? Dior, sa description sa baba. Basahin nyo mabuti para mas maintindihan nyo. Kasi ito, pinabilis ko lang, in-explain ko lang sa inyo. Lilink ko din yung link description sa referral link ko sa baba. So, I get around 2% ng spending power mo. 2% doon. Tulong nyo na rin sa akin yon. So, ngayon, tutorial ko kayo, bibigyan ko tutorial kung paano bumili ng yield, no? Right. So, syempre, usually, karamihan sa inyo, manggagaling sa centralized exchanges. Ang kailangan mo dito is Ethereum. Sa Blast Chain, ang gas fee dito ay Ethereum. Ang gas fee sa Blast Chain din ay napakamura, no? Mura. But di siya kasing mura ng iba, pero mura pa rin yan. Affordable pa rin yan. Mura. Around maybe 15 pesos, 20 pesos per transaction or maybe less pa, no? So, first thing you need is kailangan bumili ng Ethereum sa mga centralized exchanges. Then, withdraw mo. Hanap ka ng wallet mo na supported ang Blast Chain. Ang MetaMask, pwede yan. OKX, pwede rin. Halos lahat, pwede naman. If di mo mahanap yung Blast Chain sa MetaMask, kailangan mo i-add yung RPC network. So, i-google mo na lang yon, Blast Chain RPC network. Then, copy-paste mo lang yung mga dapat information na dapat ilagay. Alright. So, withdraw mo. Lalagay mo dito address mo, Ethereum. And pipiliin mong network is Blast if meron sa centralized exchanges mo. Pag wala, best thing is pumili ka ng kung saan may murang fees. So, for example, ang murang fees dito is Base. As around 0.14 lang ang withdrawal fee. So, withdraw mo dyan. Yung Ethereum mo, papunta sa Base Chain. Next is, pag dumating na yung Ethereum mo sa Base Chain, gumamit ka ng Orbiter.finance. So, this is a bridging platform kung saan pwede ka mag-bridge from one EVM to another EVM. So, kunwari, ang ETH mo nasa Base na. So, from Base ETH, ayan, lilipat mo siya sa Blast ETH. Right, so, for example, meron 0.006 Ethereum sa Base Ethereum ko. So, pwede ko lipat 3, 0.003. Send mo lang, approve, then send, then antay ka lang. Sobrang saglit lang to, mga 1 minute, 2 minutes, matatransfer na kagad yung Ethereum mo sa Base papunta sa Ethereum sa Blast. Now, next is paano bumili ng yield. So, punta ka sa Dex Screener or punta ka lang sa Truster.finance. Ito yung main decentralized exchanges ng Blast Network.
So, yung 0.003 mo, 0.003, syempre connect mo muna wallet mo, bibili ka ng yield. So, hanapin mo yung yield dito. Then, approve, swap, then okay na. Mabilis lang ang transaction speed dito sa Blast Chain. So, lahat, saglit lang. Na nakabili ka ng yield. Now, again, nasa sa'yo na yan kung gusto mo i-spend yung yield mo sa game, upgrade yung Valley, bumili ng seeds, or i-hold lang, i-stake lang yung yield mo sa banker, then wait mo lang mag-mature, then unstake, benta mo yung yield mo. Antay mo lang umakit yung price ng yield. So, I hope nakatulong to. Lahat ng links ay nasa baba, alright? If wala pa kayong OKX, any other exchange to support me, link na mga referral links nasa baba lang din yun. So, yun lang. Don't forget to subscribe. Bye-bye.